My weight loss journey from 60 kilos down to 50 kilos. As you all know, na ako'y problema sa thyroid, and mostly magniwang ka or magtambok. Like hyperthyroidism is ingon nila magniwang ka. Kung hypothyroid naman is manambok ka. Like sa hypothyroid, bisag ginagmayra ka mukaon pero dali ra gid ka mo tambok. Kay hinay magudong imo metabolism ana. Way back tong pandemic time, nagtrabaho pa ko ana nga time tapos ang akong husband is nakabakasyon. Pag nakabakasyon magud akong husband, is siya gyud na ang magluto. Maong naa jud tikat ni man para sa among pagkaon. Kay dili niya bakasyon niya ako ra. Sa branch na ko mamahaw o sa hindi tapod ko mamahaw. Bakasyon niya dili ko makapamahaw sa balay, hatdan ko niya sa branch, hatdan pod ko niya og paniud to kay wakong distance raman dool ra kaayo. Basta na akong banano kay gana jud kaayo kumukaon. Muto nga time nagkabi jud paglingin sa akong lawas. After panihapon pag yun usahay, hagaron ako na siya nga magbaktas-baktas mi dito sa gawas kay na may mga tindahan nga open pa. Mga onmik chichirya or mga onmik ice cream. Dito na po na ako nabantayan nga didako na ang bukol sa akong liog. And I realized na tungod sa akong lifestyle, control sa food og mga unhealthy pagyod. Dito jud na trigger nga nidako og samot ang akong bukol. Pag resign na ako, sakto pod nga akong ba na mag-process of papers diri sa Manila is niuban ko kay para pod magpatambal sa akong bukol. Og dito na ako nag-start na nag-minimize of carbohydrates like kanon. Everyday kaduha ra ko mukaon og heavy meal. Tagsara pod ko mag-snacks. Wa ko'y gisunod na food plan. Og sa exercise pod is tamad jud ko. Nya tagsara pod ko mo ato sa gym. Kinahanglan jud pod na ako i-push ang akong self. Mong iprikaon na ako, gusto na ako na prutas or na ipipino. Number 1 jud pod nga nag-push sa ako para mag-weight loss is kay gusto na namo magka-baby. Maong sa PGH is giapil na ako ang pagpa-check up sa OB. Nagpa-blood chem na pod ko og normal yun na ng mga result. Nag-trans V ultrasound na pod ko og kaning mga result is dalo na lang din ako ig makauli ko sa Mindanao kay kun nila hatagan og diagnosis kung wala ang seminarist sa akong husband. Maong before may manguli, ipangkuha na po daan ang mga result dito sa records sa PGH. Mga 3rd week sa August, mauli naman mi sa Mindanao. So dito na ako ipadayon ang among pa-check up sa OB. Ug ang namatikdan nako, number 1 jud nga nagpapayat sa ako isang pipino ug ang nagles ko og kanon. Date lang pud na ako sa akong neck ablation or laser para mas madali siya sabton. Isang akong paminaw karon is mas gaan. Katong wala pa ko gi-ablation, is daghan jud ko giuna-una o medyo stress ko gamay. Siguro no kay naaman kay giuna-una so affected ang imong psychology matter. Effect pod sa imong lawas. Maong after sa ablation, gaan jud ang akong paminaw. Samot na tong naulian agud ko dili na sakit akong liog. Maong nakaingon jud ko no na bless gihapon ko kay dili cancerous ang akong bukol. Kay ang mga gipang operahan god nga mga cancerous ang ilang bukol sa liog is grabe man po dahil lang nagian. Makaingon jud ko nga fighter jud kaayo sila. Dili jud lalim ang ilang naagian before the operation, on the operation, after sa operation. Unapad jud na yung mga follow-up check-up nang makagasto pag yun na silang dako-dako. Dili jud ang mahunong na after sa operation okay na mag-maintenance na laog tambal. Ang mga cancerous manggod, pana sila yung mga RAI, napana sila yung mga isolation na buhaton para sa ilaha. Para mawala na jud ang mga cancer cell. Physical, emotional, financial, mao ginay kinahanglan yun nila. Una-una na ako ang kinahanglan jud nato ang pingan atong lawas kay dili jud dali maoperahan or mag-maintenance og mga tambal. Maong saludo jud ko sa tanang nagpatanggal og thyroid gland, dili jud lalim ang inyong naagian. By God's grace, tanang na mga balatian ma-healed in Jesus name.